Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Mayaman, guwapo, matipuno, matalino. Na kay Takashi na yata ang lahat. Anong pangalan niya? Takashi. Kaya naman napakaraming nahuhumaling sa kanya. Sa campus, siya ang pinakapopular sa lahat. Tinitilian pa. Maraming dalaga ang nangangarap na maging boyfriend, si Takashi. Ine-enjoy naman ni Takashi ang pagiging campus heartthrob. Teka ha. Hirap. Wait. Alis mo na kasi yung mascara mong yan. yung nakikita niyo pong net sa harap ni Nicole, mascara po yun kasi mag-fencing po siya. Actually, naisip-isip ko na this year I want to be sporty. Fencing mask niya po yan eh. Nahirapan ako, wait lang. Narinig po ba? Kasi hindi po level yung laptop ko eh. Okay, go. Ine-enjoy naman ni Takashi ang pagiging campus heartthrob. Madali siyang nakakaporma sa mga babaeng nagugustuhan niya. Pero tila naglalaro pa si Takashi pagdating sa pag-ibig. Sa lahat na naging girlfriend niya ay wala pa siyang sineseryoso ni isa. Sa mga naging relasyon niya, siya lagi ang iniiyakan. Pero nagbago ang ikot ng mundo ni Takashi nang makilala niya ang dalagang si Akira. Simple, tahimik at sadyang mahiyain si Akira. Kaya konti lamang ang nagiging kaibigan niya. At dahil subsob sa pag-aaral, nabansagan na siya bilang nerd sa eskwela. Nag-cruise ang landas ni Takashi at Akira sa kanilang botany class. Hi, I'm Takashi. Ako ang makaka-partner mo sa group project. Swerte ko naman kasi mukha ka matalino. May grado ba talaga yung makapal na eyeglasses mo? Pabirong sabi ni Takashi. Hi Takashi, I'm Akira. Palabiro ka pala. Dun sa tanong mo kanina, oo, mataas ang grado ng salamin ko. Bata pa lang kasi ako, mahilig na ako magbasa. But don't get me wrong, hindi naman ako genius gaya ng inaakala ng iba. Uy, speaking of grades, sana mataas din ang grade na makuha natin sa project. Sagot ni Akira. Simple lang ang na-assign na project sa dalawa. Kailangan lang nilang mapalago ang isang specimen plant sa loob ng ilang linggo. Sa unang araw ay ipinaubaya lahat ni Takashi kay Akira ang pag-aalaga sa halaman. Plano talaga ni Takashi na iaasa ang project sa dalaga. Pero makalipas ang ilang araw ay parang nag-guilty siya. Nang kamustahin ni Takashi ang project nila ay namangha siya sa kanyang nakita. Wow, Akira! Lumalago na ang halaman natin. May umusbong ng maliliit na sanga. Ang galing mo palang mag-alaga, sabi ni Takashi. Simple lang naman magpalago ng halaman, Takashi. Kailangan lang itong bigyan ng atensyon. Kung maingat itong mababantayan at madidiligan, walang dahilan ng halaman para malanta. Parang love. Kapag di mo binigyan ng atensyon, matutuyo ang relasyon at magkakahiwalay din kayo bandang huli. Yes. Hugot line to si Akira. Sagot ni Akira. Habang nagsasalita si Akira ay hindi maiwasan ni Takashi ang mapahanga. Nagkamali siya ng unang inakala. Napatunayan niya na ang iniiwasang nerdy na si Akira ay masarap naman palang makasama.
Akira, sabay na tayo mag-lunch. Sagot ko, paanyaya ni Takashi. Sure ka? Lilibre mo ko? Uy, baka may kapalit yan ha. Baka pag gagawin mo lang ako ng assignment mo ha. Sabi ni Akira. Hindi, ano ka ba? Gusto lang talaga kitang i-treat dahil sa effort mo para sa project natin. Sagot ni Takashi. Yun na ang naging simula ng pag-usbong ng pagiging magkaibigan ng dalawa. Sa sumunod na mga buwan ay sila na lagi ang madalas na magkasama. Dahil sa kasimplehan at pagiging totoo ni Akira, ay tila nahuhulog na ang loob sa kanya ng binata. Pilit na pinipigil ni Takashi ang kanyang nararamdaman, subalit sa paglipas ng mga panahon, ay si Akira na ang naging laman ng kanyang mga dasal. Yes! Lord, ingatan niyo naman po lagi si Akira. Napakabait niya po sa akin at masaya po ako kapag kasama ko siya. Sana tumagal pa ang pagiging magkaibigan namin. Sana nga Lord, hanggang forever na. Yes! Manalangin ni Takashi. Noon lamang nanalangin ng ganong katindi ang binatang si Takashi para sa isang babae. Naniniwala siya na si Akira na ang itinadhana para sa kanya. Isang araw ay kinailangan magpaalam ni Takashi para sa isang school competition sa ibang bansa. Hindi niya maiwasan ang malungkot dahil 7 araw siyang mawawala. 7 araw silang magkakalayo ni Akira. Yes! In love si Kuya! 7 days lang, magkakamisan na kaagad ng talaga? bongga. Diba nga 7 minutes lang hindi siya nagte-text niya, may miss mo na. Sa mga panahon na hindi nagkita ang dalawa, ay para nang mababaliw si Takashi. Kaya para maibsan ang pangungulila, ay ibinuhos niya sa isang email ang lahat ng nararamdaman tungkol kay Akira. Pagkatapos ay pikit mata nitong ipinadala sa dalaga. Pasensya na po kung may mga narinig kayong mga tunog. Wait. Hindi alam ni Takashi kung natanggap ba ni Akira ang email niya. Wala kasing sagot sa kanya ang dalaga hanggang siya'y makabalik. Hi, nakita niyo ba si Akira? Tanong ni Takashi sa mga kaeskwela. 3 araw na siyang hindi nakakapasok. May sakit daw. Pero baka bukas, baka pumasok na yon. Sagot ng isang kaeskwela. Kinabukasan ay labis na natuwa si Takashi nang muli niyang makita si Akira. Babatiin na niya dapat ang dalaga nang bigla niyang maalala ang email na pinadala niya. Iniisip niya na baka hindi nagustuhan ni Akira ang ginawa niyang pagtatapat sa liham. Habang papalapit sa kanya ang dalaga, ay pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Yes! In love si Kuya! Hashtag! Pakiramdam niya, hihimatayin siya. Nang humarap na sa kanya si Akira. Uy, Takashi, it's nice to see you again! Masayang sabi ni Akira, sabay ngiti sa binata. Hindi makapaniwala si Takashi sa reaksyong natanggap niya mula kay Akira. Nahimasmasan na siya habang pinagmamasdan ang matamis ng ngiti ng dalaga. Siya nga pala, Takashi. Naalala mo ba yung plant project natin? Eto, malago na siya at mataas na grade ang nakuha natin. At dahil nanalo ka sa school competition na sinalihan mo, ito na ang premyo ko sa'yo. Ikaw na magtago nito ha. Sana alagaan mo. Sabi ni Akira sabay bigay ng halaman na nakalagay sa isang magandang vase. Salamat Akira, promise, aalagaan ko itong maigi. Sagot ni Takashi. Nagpatuloy ang magandang samahan ng dalawa. Kapag hindi magkasama ay madalas naman ang pagpapalitan nila ng text message sa isa't isa. Sa ilang taon na pagiging magkaibigan, inisip ni Takashi na maaring pareho na sila ng nararamdaman ni Akira. Isang araw ay isang message ang kanyang ipinadala sa dalaga. Akira, do you love me? Yes!
Nakakirigilig. Ilang minuto ang lumipas, subalit walang sagot na natanggap si Takashi. Nakaka-stress yun, no, partner? Hindi siya mapalagay. Iniisip niya na tawagan na lamang o di kaya puntahan sa bahay ang dalaga. Subalit makalipas ang 8 minuto. Bilang na bilang, no? Makalipas ang 8 minuto, ay isang text message mula kay Akira ang natanggap niya na binubuo lamang ng 2 letra. Naku, ano kaya yun? No. No! Baka may kasunod pa yan. Baka dapat nag-open siya pa ng isa pang email. Isang simpleng mensahe na dumurog sa puso ni Takashi. Para siyang natutuyong halaman habang pinagmamasdan ang text message ni Akira. Ang pag-ibig na gusto niyang alagaan ay sa maling lupa pala niya na ipunla. Sa sobrang panghihina ni Takashi, ay aksidente niyang nasanggi ang halaman na ibinigay ni Akira. Nabasag ang vase nito at kumalat ang lupa sa sahig. Habang lumuluha, ay pinulot ni Takashi ang halaman at pansamantalang inilipat ng sisidlan. Ang drama, no? Nabasted ka na nga. Nabasag pa yung vase. Tama. Lumipas ang page 4 pa lang ako, 7 pages to part. Teka lang, overtime. Lumipas ang 2 taon. At tila naghilom na ang sugat sa puso ni Takashi. Makikita si Takashi sa kanyang kwarto na dinidiligan ng halaman ay binigay sa kanya noon ni Akira. Ang halaman ay nakalagay pa rin sa vase na noong nabasag. Hindi ito itinapon ni Takashi at sa halip ay pinagdugtong ang mga bitak gamit ang hininang na ginto. Wow, mayaman. Kintsukuroi kung tawagin ito sa Japan. Isang Japanese art kung saan hindi nila itinatapon ang mga nabiyak na paso para muling buuin ito gamit ang tinunaw na ginto. Dahil naniniwala sila na mas maganda at mas matibay pa kesa sa isang bagong paso, ang lumang paso na dating nabiyak at may nakaraan. At gaya na nga ng pinaniniwalaan ngayon ni Takashi, mas matibay ngayon ang puso niyang nasugatan noon. Oh. Ganun talaga. Minsan, masyado tayong confident, di ba? Pag poging-pogi ka sa sarili mo, GGSS ka, correct. Gwapong-gwapo ka sa sarili mo, kaya gandang-ganda ka sa sarili mo, na feeling mo, lahat ng posibleng lalaki o posibleng babae mahuhumaling sa'yo. Meron talagang isang tao magpaparamdam sa'yo na boom, hindi lahat kaya mo. Tama, hindi lahat hindi lahat ng lalaki o babae pwedeng ma-inlove sa itsura ng tao. Correct, di ba? Alam mo yung parang nag-expect ang lahat na may kasunod. Sabi mo nga, di ba? May kasunod naman yung text. Huwag tayong mag-assume. No, I don't love you, but I love you a lot. Di ba? Pero wala eh. Talagang wala. Talagang no. Busted sa madaling salita. Correct. Ang pinaka punto dito at pinakahugot ng mahiwagang Burnay partner is yung kintsukuroi. Yung Japanese for golden repair. Yun yung Japanese art of repairing broken pottery. At pwede mong gawin yan sa pamamagitan ng pagdidikit-dikit sa mga nabasag na parte with gold. Kasi parang ang ibig sabihin nun, na once you are broken, it doesn't mean, kabisyo, that you cannot be whole again. Tama. Minsan nga yung mga taong broken o yung mga taong nasugatan, nahirapan, may pinagdaanan na matindacious, sila pa yung mas magaganda kasi alam mong may pinagdaan ng matindi at kinaya. Totoo diba? yan. Sila yung mas matindi ang pinagdaanan sa buhay. Kaya pag titingnan mo ngayon, sila yung mukhang mas matibay. Correct. Diba? Ganun sa buhay mga kaibigan, laban ng laban. Diba? May time to pick up the broken pieces of your life. Correct. Totoo yan. Hindi ibig and be sabihin, whole again. Correct. Hindi ibig sabihin na nabasag ka. Ibig sabihin nun wala ka ng kwenta. Parang Crayola. Hindi porke naputol na ang isang crayon, ibig sabihin nun wala na siyang function.
makakakulay ka pa rin naman. Makakakulay ka pa rin naman eh, di ba? Ito yan, no? Di ba? Ang daming hugot ng hugot lines ni Akira at saka ni Takashi. Correct. Maganda yun mga kaibigan. Kung feeling mo wasak na wasak ka ngayon, hindi pa tapos ang laban ng buhay. Di ba? Choice mo yan kung paano mo bubuuin ulit ang mga nabasag. Mo. Correct, di ba? Na parang akala mo yun yung katapusan, pero pwede ka pa palang maging buo ulit. Tama. Kasi minsan may dadating talaga sa buhay mo na babasagin ka. Nasisira ng buhay mo. Oo, Totoo yan. Dudurugin ka na parang feeling mo, dinurog ka ng 10,888 pieces ang hirap ng ibalik. Pero meron ulit. Ganun karami. Correct, pero meron ulit tao na magpaparamdam sa'yo how it feels to be whole again. Tama. Smile, cheer up, kabisyo. May buhay pa. May buhay ka pa. Correct, diba? At diba? may bukas pa. Tama. Para buuin ulit ang mga nabasag mong nakaraan. Sabi nga, the best way to heal a broken heart is to give God all the pieces. Pansinin mo, lahat ng broken hearted nasa simbahan. Saka lang nakakaalala ng nagiging magdasal. madasalin bigla-bigla, di ba? Kasi Totoo naman the best way to heal a broken heart is to give God all the pieces. Ikaw na bahala, Lord. Buuin mo naman ulit. Kasi natipak po yung mukha ko Nahihirapan na akong ibalik. Kaya mo yan. O, di ba? Laban lang na laban sa buhay. Mabubuo ka uli, kabisyo. Thank you, Maiwagang Burnay. Isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Ang mga kwento po ng Maiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like at share ng share, mga kabisyo, para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. O siya, mga kabisyo, overtime na kami. Thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo, mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Hencres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yon! Eto na! Nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Isang araw, si Art na isang scientist at church choir member ay naghahanap ng mainam na pananda o bookmark para sa kanyang church hymnal. Nais niyang makalika ng isang bookmark na hindi malalaglag at hindi makakasira sa mga pahina ng libro. Sa kanyang pag-iisip ay naalala niya ang kanyang katrabaho na si Dr. Spencer. Isa ring scientist gaya niya at nakaimbento ng kakaibang uri ng adhesive o pandikit. Di gaya ng ibang pandikit, ang adhesive ni Dr. Spencer ay may naiibang molecular structure. Ay, parang mga friends ko to. Auspicious, disconcerting, and molecular structure. Ay, mamaya, kwento ko. Yan. Okay. Itong pandikit na ito ay hindi masyadong madikit, kaya madali lamang itong kalasin. Para sa iba, palpak ang naimbentong adhesive ni Dr. Spencer at wala itong mapaggagamitan. Pero hindi sang-ayon dito ang scientist na si Art. Gamit ang adhesive ni Dr. Spencer ay sinimulan ni Art ang pag-eksperimento. Ipinahid niya ang adhesive sa maliit na piraso ng papel at pagkatapos ay dinikit sa pahina ng kanyang church hymnal. Nang subukan niyang alisin ang pagkakadikit ng papel na may adhesive, ay hindi ito nag-iwan ng anumang marka o lumikha ng anumang sira sa pahina. Bukod sa epektibong bookmark, naisip pa ni Art na maaaring mapakinabangan ang kanyang naimbento sa isang opisina. Ang mga importanteng mensahe ay maaaring isulat sa papel na may adhesive at ididikit sa mga dingding. Ipinagpatuloy ni Art ang pagdevelop sa kanyang konsepto. Sakit! Parang tear gas na. Ang sakit, parang tear gas. Oh my God, somebody just tried to kill us. Charot! Sarap! Okay. Ang mga importanteng mensahe ay maaaring isulat sa papel na may adhesive at idikit sa mga dingding. Ipinagpatuloy ni Art ang pagdevelop sa kanyang konsepto. At matapos ang ilang taong pag-eksperimento, ay nabuo na ang final concept ng post-it note. Mula sa pinagsamang imbensyon ni na Art and Dr. Spencer. Taong 1980, opisyal na ipinakilala ng kumpanyang 3M ang post-it notes sa merkado. Bumulusok ang popularidad ng produktong ito
At hanggang ngayon ay patuloy na ibinebenta sa mahigit 100 bansa sa buong mundo. Napatunayan ni Art na kung mananatiling positibo at malikhain, ang isang kapalpakan ay tiyak na mauuwi sa katagumpayan. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng retired American inventor and scientist na si Arthur Fry, ang co-creator ng 3M Post-it Note products. Galing naman. Alam mo, yun na lang hinihintay ko sa buhay ko eh. Ang alin? Maka-invento hindi ng something? makapag-unleash ako ng something in me na pwedeng may talent pala ako. Unleash something in you. Na parang 'di ba na meron naman pala akong talent na meron naman palang may pagkukunan ng galing. Parang wala ko nakita. Huwag ka nang kumontra, hinihintay ko nga. Alam mo, nanguusog ka. Pero ikaw ba natanong mo na sa sarili mo, 'di ba? Sa kanila ano to eh, 'di ba sino mag-aakala? Oo, totoo. 'Di ba yung napaglalagay lang ng mga bookmark within pages, partner? Correct. Will actually be diba, a multinational product and will be used brand that and will be used by more than 1,000 countries worldwide, 'di ba? Isipin mo, 'di ba? Kumbaga hindi sadyang hindi pinalano na maging ganoon. 'Di ba? Kumbaga nagano lang siya, lumabas ng kusa. Correct. So yun hihintay natin. 'Di ba? Hindi, dadating yun. Dadating yun if it's meant na for you to discover something about yourself. Dadating yung moment na yan. Katulad ng moment ni na Art at Dr. Spencer. At yun ang maganda doon, kapag nakita mo na yung potential mo, kabisyo, di ba? Work on it, work for it, at siguradong magiging matagumpay ka balang araw. Hindi ka nga ng mga photographer sa mga Victoria's Secret models. Work it, girl! Work it, girl! Diba kapag na-discover mo, kailangan ano mo yan eh, pagtibayin, pag-ibayuhin, culture, nurture, at talagang gawin mo ang lahat para tumodo pa yung talento mo. Kasi malay mo, di ba, yan ang ikayaman mo at yan ang ikasalba ng buhay ng ibang mga tao. Totoo alam mo, bagay ka ng post-it notes, partner. Hindi mo na ang dami gumagamit dyan sa halos lahat ng opisina meron kasi, yan. Estudyante. Di ba, hindi mo kailangan na kumuha ng malapakang papel kung meron ka namang maliit lang na note na gustong i-post. Di ba? Ang galing eh. Ang galing. And who would have thought na yung isang palpak na adhesive o pandikit, 'di ba? Magiging ganito ang resulta. Ganun yun eh. Lagi po nating isipin na lahat ng rason, lahat ng bagay sa ating buhay ay may rason. 'Di ba? Bakit siya nakaka-create ng akala nilang palpak na adhesive? To create a post-it notepad na ginagamit na ng lahat. May rason. Kung ano man 'yan, whatever it is na pinagdadaanan mo, pinaproblema mo, stress mo, growth opportunity mo, 'di ba, kabisyo? Meron dahilan kung bakit 'yan nangyayari ngayon. Hindi mo pa alam siguro kasi bago pa, fresh pa. Pero sa takdang panahon, malalaman mo ang dahilan. Parang tambalan lang. Nung una, di ba? Oh, I'm gonna cry. That's so auspicious. Charot. Kahit hindi naman magamit tama. Lang. Mema. Di ba yung tambalan hindi naman sinabi na mag-create kayo ng tambalan. Kailangan kayong tambalan, ganito ang gagawin niyo. Hindi naman sinabi na ganoon. Pero nung discover po namin yung nakakatawang karakter ni Nicole at yung nakakainis na mukha ni Chris Chivar. Parang ganoon. Yung pagka-corny ni Chuper dati nag-match sa pagkabalahura ko. Pinag-iba yun namin and now we are on our 12th year. Isipin mo yun. Di ba yung mga ganong klase we worked on it. We worked for it. Yes. Pinaghirapan. O, diba? And sino mag-aakala na one day mapapanood kami sa Itbulaga? Grabe siya! Diba? So, ganun po yun. If you get to discover God's gift for you, diba? Yung parable of the talents nga, partner, diba? Yung pag binigay ka ng talento, kailangan mo talagang karirin yung talento. Binigay sa'yo yan eh. Tama. Huwag mong hayaan. Alam mo magaling ka mag-drawing pero hindi ka gumagawa ng paraan. Diba tinatamad ka lang gamitin? Tinatamad kang gamitin. Alam mo na magaling ka mag-drawing. Correct. Alam mo na magaling kang kumanta. Pero wala. Saan mo lang kinakanta sa CR. Audience mo yung butiki. Yung butiki. At yung kiti-kiting lumulutang sa kaya nga sa planggana. Diba? Mas maganda, what if itry mong gawing audience sa barangay. Start ka muna sa barangay level. Tama. School. Correct. Diba? For all you know. Yung pag may nakadiscover sa'yo,
i-train ka professionally by a vocal coach and this might be your professional career, di ba? Binigyan ka ng talento, nurture it. Yeah, tama. Unleash your potential, kabisyo. Correct. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin and thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more! Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Henry Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Hindi naman nagkasakit si Mahiwagang Burnay, no? Hindi naman siya nagkasakit, partner, pero sabi ko, mag-advance ka naman ng story. Minsan kasi magnanay na sa kakala magsisend. Halos araw-araw ay sumasakay ng subway train ang social worker na si Julio. Isang araw, pauwi na siya galing sa trabaho nang maisipan niyang dumaan sa paborito niyang restaurant para mag-dinner. Habang paakyat siya sa hagdan ng subway, isang binatilyo na may bitbit na patalim ang lumapit sa kanya. "Huwag ka nang papalag. Ibigay mo sa akin ang pitaka mo." Bulong ng binatilyong hold-upper. Hindi na kumibo si Julio habang dinudukot ng binatilyo ang pitaka niya. Nang makuha na ang pitaka ay nagmamadaling umalis ang batang hold-upper. Subalit bago pa ito makalayo ay kinausap muna siya ni Julio. Boy, sandali lang. Ito pa yung jacket ko, kunin mo na rin. Gabi na't malamig sa labas. Kung aabutin ka pa ng hating gabi sa kalsada, tsak na kakailanganin mo ito. Mahinahong sabi ni Julio. Hongboit naman ni Julio. Labis na nagtaka ang batang hold-upper sa inasal ng kanyang biktima. "Niloloko mo ba ako? Bakit mo ginagawa to?" tanong ng binatilyo. At sumagot naman si Julio. "Naisip ko lang na marahil malaki talaga ang pangangailangan mo kaya nagagawa mong kumapit sa patalim, kapalit ng kaunting halaga. Kaya hahayaan ko nang mapasayo ang pitaka ko, pati itong jacket ko. Alam mo, pupunta dapat ako sa isang restaurant para maghapunan. Kung hindi ka pa kumakain, pwede mo akong saluhan." Paliwanag ni Julio. Grabe naman. Sige, mabait ka lang. Sige, mabait ka. Nang marinig ang sinabi ni Julio, ay biglang umaliwalas ang mukha ng batang hold-upper. Pinagbigyan nito ang paanyaya ni Julio at sabay silang naglakad patungo sa restaurant. Sa pagpasok nila sa restaurant ay sinalubong agad si Julio ng pabati mula sa manager. "Sir Julio, magandang gabi po. Bakante po ang lamesang to. Dito na po kayo pumuesto," sabi ng manager kay Julio. "Salamat po, Mr. Charles," sagot ni Julio. Maya-maya ay lumapit na ang waiter. "Sir Julio, mabuti't bumisita ulit kayo dito. Maari ko na po bang kunin ang order ninyo?" tanong ng waiter. "Hi Joseph, nice to see you again. Yung order ko gaya pa rin ng dati. Yung specialty nyo dito, pakikuha mo na din pala yung order ng kaibigan ko," sabi ni Julio. Sir, kayo po, ano pong order nyo?" tanong ng waiter sa binatilyo. Ganun din po yung sa akin, katulad na lang din ang in-order niya," sagot ng binatilyo. "Right away, sir," sabi ng waiter. Habang kumakain ay hindi pa rin naiwasan ng binatilyo ang magtaka. "Manong, kayo ba may-ari ng restaurant na to? Kilala kasi kayo ng halos lahat ng empleyado dito tanong ng binatilyo. "Ay naku boy, hindi ko pag-aari ang restaurant. Madalas lang ako ditong kumain," sagot ni Julio. "Pero bakit po kahit ang tagahugas ng pinggan kilala kayo at napakabait niyo po sa kanya?" muling tanong ng binatilyo. "Alam mo, nung bata pa ako, itinuro sa akin ng mga magulang ko na maging mabait ako sa lahat ng tao na nakakasalamuha ko. Lalo na sa mga taong nagsisilbi sa'yo. Dahil kung mabait ka sa ibang tao, tsak, kabutihan din ang isusukli nila sa'yo."
Paliwanag ni Julio. Tama. Nang tumahimik ang binatilyo, isang tanong naman ang binitawan ni Julio. Boy, ito ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay? Ang ilagay ang sarili mo sa panganib para lamang kumita? Meron ka bang pangarap sa buhay? Tanong ni Julio. Hindi nakaimik ang binatilyo. Mahalata sa kanyang mukha ang labis na kalungkutan. Ilang sandali pa ay dumating na ang restaurant bill. Ngumiti si Julio sa binata at sinabing, Boy, ito na yung bill. At dahil nasa iyo ang pitaka ko, ikaw din dapat ang magbayad ng mga kinain natin. Pero kung ibabalik mo sa akin ang pitaka ko, edi ako naman lilibre sa'yo. Sabi ni Julio, #mautak. Oo nga, yung reverse psychology ko tawagin. Correct! No? #mautak. Hindi na nagdalawang isip pa ang binatilyo na isaoli ang pitaka ni Julio. Matapos bayaran ng bill, ay kumuha pa si Julio ng $20 at ibinigay niya sa batang hold-upper. Kapalit nito ay hiniling ni Julio sa binatilyo na ibigay sa kanya ang patalim nito bilang hudyat ng kanyang pagbabago. Isinuko ng batang hold-upper ang kanyang patalim at umuwi itong bitbit ang kabutihan na ipinamalas sa kanya ng bago niyang kaibigan. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng social worker na si Julio Diaz ng Bronx, New York. Ganda naman. Ganda! It pays to be good. Totoo yan mga kaibigan. And yung paggawa po ng mabuti sa ating kapwa, may balik po sa atin, di ba? Everything we do bounces back to you. Totoo yan. So kung gumawa ka ng maganda, malamang lahat po ng kabutihan na babalik sa'yo. Yung 'di ba, kagaya niya, yung kilala ka sa lugar na 'yon na mabait ka. Correct. Simple lang yung everyday na binibigyan kanila ng compliment, binibigyan kanila ng special treatment. Reward mo na 'yun sa paggawa mo ng mabuti. Correct, totoo 'yun, 'di ba? Yung natatarant sila pa yung dahil ang bait-bait mo sa kanila, sila pa yung natatarantang pagsilbihan ka. Totoo. Hindi sila magdadalawang isip na dagdagan yung kanin mo, hindi sila magdadalawang isip na sabawan yung lagyan ng extra sara sa yung kaldereta mo, 'di ba? Kasi ang bait-bait mo at yung serbisyo na ibinibigay nila sa iyo, yun yung reward mo 'di ba? Totoo yun kapag ka mabait ka sa mga tao sa paligid mo, ang ganda at ang sarap ng sukling kabaitan din sa iyo. Correct. At pag marami ka namang kaaway, 'di ba, lumiliit ang mundo mo. Correct. 'Di ba? Lagi kang may worries. Kapag halimbawa may kaaway ka, nakaaway mo yung isang tao sa restaurant, sinumbatan mo, pinagalitan mo, tingnan mo, liliit ang mundo mo kasi sa halip na pupunta ka sa restaurant na yun, hindi ka na mapapadpad doon. Tama, 'di ba? Ito ang sinasabi natin kapag paglabas mo ng restaurant, baka katapusan mo na sa mundo. Correct. Kasi maaari kang abangan ng taong minaltrato mo. Naku, nakakatakot naman yung gano'n. Abangan agad. Siguro isa pang maganda pang hugot ng kwentong ito mga kaibigan, we have the power to change people. Correct. Diba? Napaka makapangyarihan po ng paggawa ng mabuti. Tama. Isipin mo yun, diba? Dahil sa ginawa niyang kabutihan, ano nangyari dun sa binatilyong hold-upper? Diba? Nagbago yung buhay niya. Hopefully, nagbago talaga yung buhay. Hindi naman natin alam. Pero hopefully, diba, it really left a lesson na kanyang isa sa buhay. Correct. Sana mga pagkakataong yun naisip niya na dapat talaga siyang magbago. Tama. Nagkaroon siya ng realization na mali pala ang ginagawa ko. True legend. Diba? So ngayon mga kaibigan, ano bang magandang impluwensya ang pwede mong ibigay sa taong kasama mo ngayon? Diba? Negative or positive influence. Diba? Kaya kung gagawa tayo ngayon mga kaibigan ng bagay, make sure na ikabubuti po ito ng sarili natin at ikabubuti ng ibang tao. True, lalo lang halong eklabu. Let's do good things! Alam natin yan mga kabisyo na kapag ka may ginawa ka mabuti, aanihan mo rin kabutihan. Diba? Ano ba yung sinasabi lagi ng tambalan? Bakit may mga ibang taong sobrang blessed? Siguro kasi mabait sila. Correct. So kung di ka blessed, alam na this. Ikaw na nakakaalam ng sagot. Ikaw lang nakakaalam ng sagot. Ayaw po naming sa amin manggaling. Baka ma-hurt ka. Mas masakit kasi kung sa bibig namin manggagaling masyado kaming prangka. Basta ang sinasabi lang namin, kapag ang isang tao ay maraming blessings, malamang yung taong yung mabait. Tama. So kung wala kang blessings, alam na this. Alam na this.
Ikaw na sumagot sa tanong na yan. Kasi alam mo, ang mahirap pa yung pagiging mainggitin. Yun pa yung isang bagay na that will wear you down or will put you down. Yung magiging mainggitin ka. Correct. Di ba kaya tayo hindi kaya tayo, di ba, nakakagawa na masama sa ibang tao? Kasi naiinggit tayo sa kung ano meron sila. Correct. Tinitingnan natin yung mga blessing na meron sila. Correct. Hindi na, not necessarily yung magnanakaw ka pero magsasalita ka na against them. Dahil naiinggit ka dun sa taong yun, you will speak against that person. Diba? And that kabisyo is not doing good. Yung speaking against other people in a bad way, diba? It's not good. At ang balik dun nun, not good din. Correct. Ang balik dun hindi sa kanya kundi sa'yo. Kasi ikaw ang hindi nagbigay ng magandang salita sa ibang tao. Tama. Chula luto lang along eklabu. Magandang morning. And happy listening sa lahat ng mga kabisyo nating nakatutok na ngayon, lalong-lalo na kay Clea Solomon Olvido. Ayan. Sabi niya, partner, na lagi daw siya nakikinig ng Tambalan at sobrang feel niya yung traffic last week kasi wala daw tayo sa radyo. Oo. Diba? Kasi pag nasa radyo tayo yung sabi nila, diba? Sabi nila, sagot sa bagot sa traffic. Nung nawala tayo, naramdam niya yung traffic. Kaya welcome back daw sa akin. Thank you! Salamat. Totoo yan kasi pag may Tambalan, hindi mo mamamalayan na 30 minutes na palang nakikinig. Kami din syempre, 9:28 na pala. Kailangan na namin umexit. Ang bilis lang di ba? Again, thank you mga kabisyo for your prayers. Salamat po. I am back on air. And tandaan lagi, health is wealth. You are wealthy if you are healthy. Partner, yung tubig mo, nakita ko paubos na yan. Ay, nako, huwag ka mag-alala. Ang challenge ko sa akin, araw-araw isang best tank ng tubig. Pag hindi ako nakaubos, partner, ilatigo mo ko. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin. Hanggang alas 12 po tayo magkakabanding-bandingan. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. For making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Hencris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Maiwagang Burnay! Lumaki sa isang mahirap na pamilya ang batang si Marie. Sa murang edad ay ipinamulat sa kanya ng mga magulang ang pagiging masipag, kaya naman batak na batak ang katawan ni Marie sa mga gawaing bahay. Bukod dito, magandang ehemplo din ang mga magulang ni Marie sa aspeto ng pagtulong sa kapwa. Isang matandang lalaki mula sa kalapitbahay ang tinutulungan ng mga ito sa araw-araw na pag-igib at pagluluto. Anak, bukas, ikaw na ang mag-iigib at mangangahoy ng panggatong para kay Mr. Gibbons gaya ng ginagawa ko. Wala na siyang natitirang kamag-anak kaya tayo na lamang ang tutulong sa kanya. Bili ng ina ni Marie. Simula noon ay natoka na kay Marie ang pag-alalay kay Mr. Gibbons sa mga gawaing bahay nito. Tuwing umaga ay ipinag-iigib niya ng tubig at ipinangunguha ng panggatong ang matanda. Isang araw sa pagbisita ni Marie sa bahay ni Mr. Gibbons ay inabutan niya itong nagtsatsaa kasama ang isang mag-ama. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa natatanging galing ni Mr. Gibbons sa pangangaso. Hindi mapigilan ni Marie ang mapatingin sa mga bisita ni Mr. Gibbons, lalo na sa batang lalaki na may suot na napakagandang sweater. Bago umuwi ang mga ito, ay nilapitan ni Marie ang batang lalaki. Bata, ang ganda naman ng sweater mo. Mahal ba yan? Saan mo nabili yan? Tanong ni Marie. Ito ba? Binili to ni Papa dun sa bagong tindahan sa bayan. $10.95 ang bilhin niya dito. Medyo may kamahalan pero maganda naman. Ang daming bumibili nito kaya pumunta ka na agad sa tindahan bago ka pa maubusan. Sagot ng batang lalaki. Matapos itong marinig ay dali-daling umuwi ng bahay si Marie para kulitin ang kanyang nanay. Nay! May nakita po akong napakagandang sweater na suot ng bata kanina.
Yun po yung gusto kong regalo sa Pasko. $10.95 daw ang bili nila sa sweater. Mula daw po yun dun sa bagong tindahan sa bayan. Noy, pwede mo rin ba akong bilhan ng sweater ng gaya sa bata? Malambing na sabi ni Marie. Ganun ba anak? Sige, dahil mabait at masipag kang bata, bibilin ko yung sweater na gusto mo. Pero sa Sabado pa ako makakapunta sa bayan para mamili, sabi ng ina ni Marie. Naku nay, baka wala ka ng abutan na sweater sa Sabado dahil napakarami daw bumibili nito. Kung papayag kayo, bigyan nyo na lang po ko ng pera at ako na lang po ang bibili nito bukas pagkatapos kong pumunta kila Mr. Gibbons, sabi ni Marie. O siya, kung talaga mapilit ka, eto ang pera at mag-iingat ka, sagot ng ina ni Marie. Kinabukasan ay maagang tinapos ni Marie ang gawain niya sa bahay ni Mr. Gibbons para agad na makapunta sa bayan. Mr. Gibbons, punta ho ako ng bayan ngayon. Baka ho may ipapasabay kayo? Sabi ni Marie. Ay, mabutit ipinaalala mo. Makikisuyo nga pala ako sa'yo. Gusto ko sanang ipa-repair itong mga sapatos ko. Maaari mo bang dalhin to sa pagawaan? Pakiusap ni Mr. Gibbons. Ay opo, Mr. Gibbons. Ako na pong bahala magpaayos ng sapatos niyo, sagot ni Marie. Nangubari ni Mr. Gibbons ang kanyang lumang sapatos, ay napansin ni Marie ang butas-butas na medyas na suot ng matanda. Dahil dito, hindi niya napigilan ang maawa. O Marie, ito yung $2.30. Yan na lang ang natitira kong pera dito. Sana kasya na yan para magawa ang sapatos ko, sabi ni Mr. Gibbons. Pagdating sa bayan ay unang pinuntahan ni Marie ang repair shop para ipagawa ang sapatos ni Mr. Gibbons. Manong, kasya na po ba ang $2.30 para magawa ang sapatos ni Mr. Gibbons? Tanong ni Marie. Para ba to kay Mr. Gibbons? O sige, pwede na yan. Balikan mo na lang maya-maya tong sapatos niya, sabi ng sapatero. Sunod na pinuntahan ni Marie ang tindahan ng mga damit. Sa entrada pa lang ay napansinan niya agad ang pulang sweater na gustong-gusto niya at siyang nakadisplay sa tindahan. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Marie. Binili niya agad ang sweater at pagkatapos ay bumalik sa gawaan ng sapatos. Manong! Gawa na po ba yung sapatos ni Mr. Gibbons? Tanong ni Marie. Naku, may problema tayo. Hindi ko na kayang i-repair ang sapatos ni Mr. Gibbons dahil wala talagang pagkakapitan ng mga sinulid. Sirang-sira na kasi itong sapatos niya. Pero alam mo, may binibenta ako dito bagong pares ng sapatos. $13.95 ang halaga nito at kasukat na kasukat to ng sapatos ni Mr. Gibbons, sabi ng sapatero. Biglang napaisip si Marie. Kulang ang perang ibinigay sa kanya ni Mr. Gibbons para mabili ang bagong sapatos. Pero makalipas ang ilang sandali, ay may naisip siyang paraan. Ayan na, magnanako ni si Marie. Si Marie masasnatch ng necklace sa labas. Mangnenenok ng cellphone. Mali ka naman, huwag mo igaya si Marie sa atin. Iba siya mag-isip. Hindi, kasi naalala ko lang si Marie, yung dati nating tao. Ang galing nun mang snatch. Ayun na nga. Makalipas ang ilang sandali, may naisip na paraan si Marie. Manong, sige. Bibilin ko na yung sapatos. Babalik ako agad, hintayin niyo na lang ako. Nagpunta si Marie sa pinagbilhan niya ng sweater. Nakiusap siya sa nagtitinda kung pwedeng ibalik ang sweater na binili niya. Mabait naman ang may-ari ng tindahan kaya pumayag itong ibalik ang perang pinambili ni Marie. Nang makuha ang pera, ay muling bumalik si Marie sa sapatusan. Manong, meron po ako ditong $13.25. Baka pwede kong tawaran ng konti yung sapatos na binibenta nyo, sabi ni Marie. Walang problema.
Etong sapatos at ibabalot ko na. At bibigyan pa kita ng bonus. Dadagdagan ko pa ito ni isang pares ng bagong medyas para kompleto na, sabi ng sapatero. Tuwang-tuwa si Marie habang naglalakad pabalik sa bahay ni Mr. Gibbons. Inihahanda na niya ang sasabihin niya sa matanda. Mr. Gibbons, masamang balita. Hindi na po kayang i-repair ng sapatero itong sapatos niyo. Malungkot na sabi ni Marie. May paarte-arteng eksena ito eh. Ganun ba? Sobrang tagal na din naman kasi ng sapatos na yan eh. Di bale, pwede ko pa naman pagtsagaan kahit pudpud na yung mga swelas niyan. Sagot ni Mr. Gibbons. Pero Mr. Gibbons, huwag po kayong malungkot dahil may good news naman ako sa inyo. Masayang sabi ni Marie. Iniabot ni Marie ang supot ng bagong pares ng sapatos at medyas kay Mr. Gibbons. Mr. Gibbons, Merry Christmas! Sana po magustuhan niyo po ang regalo ko sa iyo. Isukat niyo na po, sabi ni Marie. Habang iniaabot ang regalo, ay mababakas ang kaligayahan sa mukha ni Mr. Gibbons. Matapos maisuot ang sapatos, ay nagpasalamat siya sa bata at sinabing, Marie, alam mo, may regalo din ako sa iyo, sabi ni Mr. Gibbons. Talaga po? Tuwang-tuwang sabi ni Marie. Mula sa ilalim ng kama ay kinuha ni Mr. Gibbons ang regalo at iniabot sa bata. Wow, may exchange gift. Tama, correct. Monita. Wow! Mr. Gibbons! Napakagandang sweater! Alam niyo po ba na ito po yung sweater na gustong-gusto ko? Sabi ni Marie. Alam mo, kahapon Marie, nahalata ko sa mga tingin mo na gustong-gustong mo nga yung sweater na yan. Kaya naisip ko na iregalo ito sa'yo. Pumayag ang anak ng bisita ko kahapon na ibigay sa akin ng sweater kapalit ng isang tuta. Mabuti naman at nagustuhan mo kahit hindi na yan bago. Merry Christmas, Maria! Salamat sa araw-araw na pag-asikaso ng pamilya niyo sa akin. Naluluhang sabi ni Mr. Gibbons. Sadyang napakasarap makatanggap ng regalo na gustong-gusto mo. Subalit ang lalong nakakapagpataba ng puso ay ang malaman mo ang sakripisyo ng taong nagbigay nito sa iyo. Sa darating na Pasko, sikapin nating makapagbigay ng ligaya sa ibang tao, gaya ng magandang halimbawa na ipinakita sa ating kwento. Oy, tama! Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Marie Carr Grosclose ng Bland County, Virginia, USA. Galing naman. Sana may mga taong, sana dumarami mga ganyang klase ng tao. No? Alam mo, partner, gustong-gusto ko yung sinabi ng Bornay na nakakataba ng puso na makatanggap ng regalo. Lalong-lalo na. Pero mas nakakataba kung malaman mo yung sakripisyo na pinagdaanan ng taong yon, mabigay lang ito sa'yo. Kaya lagi po namin mga kabisyo sinasabi ito, ano man yang regalo na yan, ipagpasalamat mo. Kasi pwede namang ipinangkain niya lang yan eh. Tama. Pwedeng ipinang-load niya. Pwedeng ipinangpakain niya sa pamilya niya. Ipinambili niya ng pansit para mabusog silang mag-anak. But no eh, binili niya ito ng regalo para sa'yo kasi mahal ka niya. Kasi correct, na-appreciate ka niya at gusto niyang magpasalamat for all your efforts. Kaya dapat magpasalamat ka din. Hindi yung tatanungin mo pa, magkano to? Magkano bumili mo dito? Sa mga nabili mo ka sa Divisoria mo tabi dito ano ngayon ko sa Divisoria? Totoo. Diba? Ano ngayon? Partner, meron nga akong meron ako nakita sa DV. Ang benta niya, 15. Okay. Ang benta pagdating sa isang toy store sa isang sikat na mall, partner, 180. Ganon? Pero 15 lang. 15 lang yun sa DV. Parehong-pareho. Aba, kalain mo yun. May kakilala din akong ganyan, partner. Ano yun? Oo nga, ang bili lang niya sa mga self-housing ng cellphone. Casing. Oo. Sobrang 50, mga ganon. Sobrang mura lang, hindi aabot ng 100, partner. Oo, 80, mga ganon. Pero pag binenta niya sa store kung saan siya nagtatrabaho,
merong 200 hanggang 500 partner. Correct, di ba? So, wag mo itanong na kung magkano, di ba? Correct. At wag mo na itanong kung saan ang galing. Just appreciate it because you don't know kung ano yung storya behind it. Kumbaga, Tama. di ba, parang every gift has its own story. Correct. Ang bawat ibinigay sa'yo, merong istorya kung bakit ibinigay sa'yo. Bakit ka binigyan ng halimbawa partner, bakit ka namin binigyan ng mug? Yan. Kasi naisip namin na antuking ka. Hosting. Ito, magkape-kape ka rin. Oo, correct. Hosting partner, tulog ka. Hindi, tsaka alam mo kung ba't ka namin binigyan ng Starbucks mug partner. Kasi lagi mo sinasabing pogi ka para magkape ka at nervousing ka naman. Every kabisyo. Pampakaba din. Correct. Kakabahan ka rin minsan. Every gift has its own story. Correct. Tingnan mo naman yung storya ng pagbigay ni Marie ng sapatos kay Mr. Gibbons. Istorya ng pag-give up niya ng sweater in order to buy. Tingnan mo naman yung kwento ng paano nabigay ni Mr. Gibbons yung sweater kay Marie. He had to sacrifice his dog. Napaka-simple lang ng gustong ituro sa atin ng mahiwagang Burnay ngayong araw na ito, mga kaibigan. Let's learn to appreciate. Wag nating tingnan kung magkano, kung ano yung amount o kung magkano yung value na ibinigay sa atin nung gift na yun na ibinigay sa atin. Ang tingnan natin, totoo, tama yung sinabi mo, partner, may process kasi yung pagbibigay ng regalo. Diba? Pinag-isipan. Tama. Binadgetan. Oo, inifortan puntahan sa mall. Kung mag-asawa ang magbibigay, pinagdebatihan. Correct. Ay, yung bibigay natin, parang hindi naman bagay. Kasi kung hindi pa sila nagkasundo doon, di ba? Mag-aaway pa yung mga yan. True. So every gift has its story. Napakaganda ng sabi ni Mother Teresa, to sum it all up, it's not how much we give, but how much love we put into giving. Ay, ikaw na talaga, Mother Teresa, you're the one. Totoo yan, mga kaibigan, no? Yung proseso kasi ng pagbibigay ng regalo, minsan hindi natin naiisip yun. Correct. Ang nakikita na lang natin yung balot nito. Tama. At yung laman ng regalo yun. Tapos yung itatanong mo yung value, saan nyo naman ito binili? Ano ba naman yung kayaman-yaman, ito lang binigay, di ba? Nakakainis kaya yung ganun. Makaka-relate ka kung ikaw marunong ka magbigay ng regalo. Correct. Totoo yan. Hindi ka makaka-relate sa kwentong ito, kabisyo. Kung hindi ka nagbibigay ng regalo, wag ka na. Magpatay ka na ng radyo. Wala ka pala eh. Totoo yan, mahirap po ang magbigay ng regalo. Sa simula ng pag-iisip, sa simula ng pagbabudget, di ba, hanggang sa kung saan ito bibilhin, paano ito babalutin, paano at kailan ibibigay sa'yo. So let's learn to appreciate, mga kabisyo, kasi that gift, whether it's just a pen, it's an eraser, it's a paper clip, it's a bongacious na gift, it has a story behind it. So let's be thankful. Ay, ganda-ganda naman ang kwento ng Mahiwagang Burnay. Perfect ngayong Christmas. Ngayong Christmas season. At maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. For making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo, mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Eto na! Nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Isang negosyante ang masyadong mapamintas sa mga kakumpetensya niyang negosyante sa isang mall. Isang beses ay pinuna ng negosyante ang kalinisan ng mga tindahan na nasa harapan ng kanyang establishmento. Ano ba yan? Napakasalaula naman ng mga tindahan na yan. Tingnan mo, napakarumi at ang daming marka ng storefront windows nila. Sila na yata ang pinakamaruming tindahan dito sa area natin. Pero nakakapagtaka na mas maraming customers na bumibili sa tindahan nila kaysa sa akin. Sabi ng mapamintas na negosyante sa kanyang kumpare. Nagpaulit-ulit ang ganitong pag-uugali na negosyante. Hanggang sa isang araw ay niyaya siya ng kanyang kumpare na lumabas para magkape. Muling binanggit ng mapamintas na negosyante ang tungkol sa umano'y maruming tindahan ng mga kakumpetensya niya. Dahil dito ay nagmungkahi ng isang bagay ang kumpare niya. Pare, bakit kaya
hindi mo linisin at pakintabin ang storefront windows mo para lalo ka pang dayuhin ng mga customer. Sabi ng kumpare ng negosyante. Nang marinig ang mungkahi ng kaibigan, kinabukasan ay agad-agad niyang nilinis at pinakintab ang storefront windows ng kanyang tindahan. Nang malinis na ito, ay laking pagtataka niya sa kanyang nakita. Pare, tingnan mo. Nilinis ko lang yung mga salamin sa tindahan ko, nagsigayahan ang mga tindahan sa harapan ko. Malinis at makikintab na mga salamin nila. Ayaw talagang magpatalo na mga yan, sabi ng mapamintas na negosyante. At sumagot ang kumpare niya. Brad, sa totoo lang, noon pa naman malinis at makintab ang salamin ng ibang mga tindahan dito. Kaya konti lang ang customer mo dahil ang mga salamin sa tindahan mo ang madumi at nanggigitata. At ngayong nalinis mo na ito, siguro naman ay naliwanagan ka na. Siya nga pala, yung tindahan sa harapan mo na pinipintanasan mo, ako may-ari nun. Paliwanag ng kumpare sa mapamintas na negosyante. Yan. Kasi... So yung negosyante, he sees the other stores through his window na madumi. Correct. Na pinagbibintangan niya na yung mga tindahan sa paligid niya ay madumi. Tama. Samantalang, yung window niya pala yung madumi. Tama. Tanga ka pala eh. Pinaglololoko mo kami. Dilat-dilat din pag may time. Kaya nga eh. Alam niyo po mga kabisyo, bago niyo po tingnan yung kapintasan ng iba. Correct. Or bago kayo mang-ape, tingnan mo muna yung sarili mo. Baka may sarili ka rin kapintasan. Correct. Diba sabi nga nila, bago mo pahirin ang uli ng iba, tingnan mo muna kung may uling ka sa mukha mo. Yan. Pangit ba sabi ko? Ano ba dapat? Ano ba dapat? Pwede na yun. Pahirin mo muna kung yung uling ka sa mukha. Ano ba yung tama? Bago mo pahirin ang uling ng iba. Yan. Tingnan muna kung may uling ka sa mukha. Totoo, di ba? Basta ganun, mas maganda kasi pag yung matatanda yung nag-deliver. Oo nga eh. Medyo rhyming. Hindi naman kasi tayo matanda, partner. Ayan. So, hindi natin ma-deliver yung mga kasabihan ng mga matatanda. Yun talaga yun eh. Pero napaka symbolical nung nung stante nung tindahan. Tama. Natotoo naman, tayong mga tao ganun eh. Mas madalas tayong namumuna sa hindi kagandahan ng iba, pero yung sarili nating hindi kagandahan, sarili nating flaws, Tama. hindi natin nakikita. Totoo ka dyan. Diba? Totoo yun eh. He sees things in the eyes. So, ang title nga ng Mahiwagang Burnay ngayon, partner, is Blurred Vision. Kasi blurred yung vision mo eh. Tama. Tingin ka ng tingin sa kamalian ng iba, kaya hindi mo nakikita na ikaw mismo marami ka rin kamalian. Correct. Lahat tayo mga kaibigan, may mga flaws tayo, may Tama. mga mistakes tayo, may mga imperfections tayo. True. Pero wag nating ibinibintang sa ibang tao yung mga bagay na tayo mismo ang gumagawa, di ba? Tama. Na tayo ang may pagkakamali. Isang malaking check ng pink na ballpen. Thank you very much, Mahiwagang Burnay. Salamat sa isa na namang napakagandang kwento ngayong umagang ito. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like at share ng kwento ng Mahiwagang Burnay para marami rin ang ma-inspire. Corrected by. At maraming salamat mga kabisya sa pagtutok. And thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, Ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!